kasama for today's video, syempre, mga students pa rin po from STI Global. Very Sige. kasi, very healthy yung mga topic na napili nila eh. Kasi lagi sila sabi niya, ano ba naman yan? Puro na lang cheating, puro na lang mga negativity sa isang relationship. So, bakit hindi tayo mag-topic ng mga positive naman, di ba? So, habang kinukuha ko yung aking mahiwagang bag. Sure. So, meron tayo makakasama. Please introduce yourselves. Hi, ako po si Agil at ako ang inyong kabarda girl number 3. Kabarda girl Barda number girl. Okay. Hi, ako po ulit si Yan Yan. Ako po ang kabarda baby. Number 2. Ay! At ngayon meron po kaming nahila na naman na isang kababayan. Kababayan. Si... Ako po pala si John Patrick Moya. Taga Pataycos, 20 years old. 20 years old. Then, yun. Incoming fourth year po. Student in STI College Global City. Ayan. Kung mga Syempre. nagtataka kayo kung sino silang tatlo, sila po ay mga interns ngayon sa Rafi Tulfo in Action, particular na po sa Action Center. Yes. Pero bago tayo mag-continue ha, ang ating topic for today is how can you say na siya na ang the one? Sure. Why naman yan ang topic, mga mi? Nung binigay po sa akin yung topic na yan. Ay, ikaw ang gumawa ng Hindi po, topic? sila po. Nung binigay po sa akin. okay. Sunday po yun. And din busy sa simbahan. Sabi ko, parang hindi naman naka-align sa akin. Parang nakikita ko siya dun sa mga taong long-term relationship na, naka-married na, yung mga ganun. Pero naisip ko lang din po kagabi bago ako matulog. O nga paano mo masasabi na siya na yung the one? May girlfriend ka ba? Yes po. Yung tumatawag. Ate ko po. Yung shoutout sa ayan ate ko. siya, oh! Tumatawag. Sana all. Tingnan. Ito po. Tingin nga. nakayakap pa yan, be. Naka-home screen and lock screen. Wait, mukha siyang Bombay. Bombayin yung beauty niya. Ang ganda. For the pretty face. Ilang years na kayo? Ano na po, one year and 9 months. Ay, 8 months po pala. So, paano mo siya niligawan? Sa simbahan po. Po siya? Ako po kasi media ng St. Michael the Archangel BGC. Then, yun. Nung nalipat po yung parish priest doon na kaibigan ko po, ako po yung tinap niya para maging consultant ng mga Okay. gamit po ng for live streaming. Okay. Yun, mami niya po yung lector. Then, parang every time po, kasi araw-araw yung live streaming namin nun. Nung sabi nung mami niya, uy, si ganito, pwede siya kasi may knowledge siya sa ganyan. So, sinabi sa akin ng mami niya yung schedule niya, lagi, pandemic pa rin po. Online siya, ganyan, ito lang yung pasok niya. Pwede siyang tumulong. Eh di ako naman po si Kuya Mumboy. Simple lang. Ano? Kuya Mungboy, parang 2 years po kasi akong walang girlfriend nun that time. Pero hindi naman po nagmamadali. So, ano nangyari dun sa ex mo? Taga-simbahan din po siya. Ano ba ang problema mo? Bakit gusto mo isang lugar lang? Hindi po. Church. Hindi naman po sa Pero isang bakit lugar kayo lang. nag-break? Family matter po. May times po kasi na gusto niya dito So, lang. mutual? Or... Mutual naman po. Mutual. Okay. Okay, tapos, Yan. so... Bakit balik tayo dun sa story? Yan po. Sinabi ng mami niya na i-schedule niya, ganda. Tapos papupuntahin naman daw po niya. So, ako naman po hindi ko pa siya kilala. Oy, ganyan. Ganito gawin mo, ganyan gawin mo. Parang naging bossy po ako nun. Pero nung nagkaroon na po ng time para makilala ko siya, para maturuan ng tama, na parang bago dumating doon, nagpunta mo na sa ilang simbahan, parang nagpunta ako ng Antipolo, nagpunta ako ng Rizal para po magdasal na kung meron man dito sa bagong parokya kung saan ako naka-assign or nag-duty, kung may dumating, sige. Kung may taong may babaeng na in love ako, sige na. Parang ganun po. Kasi pa pandemic, ang daming nangyari, ang daming negative vibes, ang daming pwedeng possible na mawala ka na lang anytime yung mga ganun. Kaya yun, lahat ng effort and time binigay ko sa Diyos para mahanap yung yung nasabi kong true love. Kaya, iluhod mo yan, ha? Wala pa ako sa prayers. So, dumating na siya. Paano mo nalaman na, ay, gusto ko tong tao na to? Nagsiset up kami. Nagsiset up kami for the live streaming. Okay. Tapos yung crucifix po kasi dun sa simbahan na kung saan kami nag-serve ngayon, umakit siya dun. Gabi kasi yun. Nag-set up kami ng gabi para kinabukasan naka-ready na. Tumakit siya sa altar, tumingin siyang ganun.
Tapos, Tandang-tanda. parang alam mo yun, yung tipong, Nag-slow mo, ganon. ganon, B. May paano? Ganon. Pero, nung siya lang yun nandun sa taas, ako yung nasa baba, kasi nag-set up ng camera. Pagtingin ng ganon, bigla ko nang pasabi, Lord, Ang ganda niya. grabe, grabe. Lord, Parang palisan ganon. lang talaga gusto Bakit? ko eh. Pero binigyan mo ako Pero yung yun. salada, ganyan. Pero, yun nga po. After nun, in-approach mo na siya, gano'n? Or inaya mo na siya kumain sa labas? Hindi po, after po kasi noon, Sorry. after po kasi noon, nung gabi na yun, setup nung gabi na yun, uwian na, para hihatid ko siya sa bahay, dapat yung secure yung gamit, ganun. Actually, nasa media din po kami. Coordinator ko po siya. Ako po member po niya. Pero yun, ang saya lang sa feeling na every Sunday, or Sabado pa lang po, kasi may office din kami ng communication dun sa simbahan. Ang saya lang na kahit buong maghapon, SOCOM related, nagkakaroon pa rin talaga ng singit na kulitan, asaran, ganyan, pa-baby time, ganyan. Pero yun, hanggang ngayon po, yun, nasabi kong siya na nga yung true love. Sweet naman. May signs ba? Kasi marami na parang, parang go with the flow lang. Bahal ko tong tao na to, ganito, ganyan. Pero hindi nila nalalaman na, hindi pa ba nag-build up sa'yo na, ito na to, siya na talaga to. Nag-build up Or may po. signs ba? May sign po siya nung one time sa isang homily ng pare na sinabi na mahalin niyo yung kapwa niyo. Mahalin mo yung taong nandyan para sa'yo. Tapos, ito pa po, isa pa rin pong homily. Naging simbahan topic na tayo. Hindi, okay Kasi- din naman. Okay na. Kasi, nandun pa ka sa loob, nandun talaga. Malay eh. mo sa simbahan. Nandun talaga eh. May kulang ka talaga. May. Feeling ko Huling simba ko pa sa La baka ang Union. hiningi mo ng 3-in-1. Ang binibigay sa'yo, pure. Spanish eh. latte. Oo. Iyon, yung isa pang homily, mahalin mo yung tao dahil mahal mo. Hindi yung, mahal mo yung tao dahil lagi mong ginagawa. Ganun po. Parang, Mahal mo yung tao dahil mahal mo yung tao. mahal mo yung tao dahil siya yun. Mahal mo yung tao dahil nakikita mong siya na yun. Siya na yung nakikita mong nasa altar, katabi mo, mga ganun. Tapos yung mahal mo yung tao na lagi nandyan lang sa'yo. Ayun lang, casual lang, jowa mo. Yung wala kayong nakikitang future na ang ending nyo nandun kayo sa altar. Kapag nakikita mo na talaga na siya na yung nakikita mo na Pero kasi nasa altar, how old ganun. na kayo? Siya po 22, ako po 23. Ang sarap ng mga in love ng ganyan. Tsaka sobrang excited ni Moya magkwento, no? Like, makikita mo talaga na in love na in Ito love. naman dalawang to. Masyadong bitter. kala- Pag nagkikwento naman sila, ba't sa jowa nila, sila din naman kinikilig. It's a compliment. It's a compliment. Pero nasa ng girlfriend mo ngayon? Nasa bahay po, nasa condo po. Oh. Live-in na kayo? Hindi po. Paano naging legal yung relationship nyo? Ayun po, naging legal siya dahil nagpaalam ako sa lahat ng relatives niya. Iba. Paano? Ito po kasi yan, bago po maging kami, kaibigan niya muna yung first step. Okay. Kaibigan. Second step, family na mismo. Third step, yung family pa. Like yung relatives na po mismo. Yung ganun po nagsimula Formal. yun. Tapos yun, Wait, parang so din ano kailangan. yung endpoint mo? Paano mo nasabi na, paano mo naamin sa sarili mo na, parang love ko na siya. Hindi ko na siya gusto. Love ko na siya. Oh. Paano mo na-determine sa sarili mo na, hindi na to like gusto lang or hindi na to crush, hindi na to happy crush. Nung nagsimba po kami sa Antipolo, Nakita mo si Jesus. hindi po. After communion po, di ba syempre mag-pray po din. Yun. Ako po yung naunang tumayo, parmluhod. Okay. Nakaganyan lang po ako sa altar. Dahil nakasandal lang ako ganyan. Nakasandal lang ako. Tinititikan ko lang siya habang nagdadasal sa gilid ko. Tapos pagtingin kong ganun, bigla ko na-imagine na kami na yung nasa altar. Ganun po. Ang sarap. Very detailed. O sige, wag na nga love, like na lang. Sige, paano mo naman na-determine na like ko siya? Nung first meet ko po siya, meron akong DSLR, naging spy po ako. Ay, parang siya yung pinipicturean mo lang. Yes po. nasa tech po ako. Nasa tech ako. Kuha na lang photographer. Pak, ganyan lang. Titigan ko lang siya. Tapos ang hobby namin, yun, kuha ko siya ng picture na hindi niya alam. Tapos pinapakita mo sa kanya. Madalas hindi po. Asan yung mga pictures na yun? Nasa akin lang po. Ngayon Nagulat na lang siya na... Pero kayo nakita niya na. Yung iba po, nakita niya na yung iba. Pero may mga picture po na gusto niya isin ko sa kanya, yun mismo. Nagiging subject siya ng buhay mo.
sinasabayan mo yung mga bata. Mother. Sorry, auntie mo nagpapakilig ngayon. Tsaka nakakatuwa kasi siya magkwento. Alam mo yung parang kilig na kilig talaga siya. Mahal na mahal Sige, ko. very Tanungin naman detailed. natin yung mga babae. Bilang kanina pa sila, Oo dyan. nga. Go. Mapakali. So, kayo naman, ikaw, paano mo naman na-feel na, bet ko na to. Bet ko na tong Diyos ko. Well, di mo pa Diyos at that time, but then, anong signs mo na, hindi ko na siya matanggal sa utak ko, ganon. Parang sobrang excited na lang po ako tuwing mapapaisip ako na siya na yung makakasama ko. Ganon. Nasa like pa lang tayo. Ang lupit mo. Hindi pa nga kayo. Ay, hindi pa. Paano mo na-determine na, hindi lang crush na to, like, gusto ko na siya. Gusto ko siya. Na-determined ko siya kasi after ko siyang masagot. Like, kasi parang nagsagot lang po kami. Kasi akala po namin before. Sino mas unang delay? Regla mo o heart mo? Hindi po, nung like, katulad ng kwento ko kanina, parang sinagot ko lang siya, parang happy crush, puppy love. Hindi siya seryosohan po. Tapos after nung mga months, parang dun lang siya naging seryoso. Tapos siguro after a year, parang dun ko lang din nalaman na, Na-realize. mahal ko na yung tao, na-develop na pala ako. Kasi in the start, parang lang siya, hindi mo po siya laro, pero parang puppy love lang. So, hindi ko pa po talaga siya na-determine na the one. So, sinagot ko siya parang as satisfaction, tapos after ng ilang months na develop, parang dun ko pa lang po na-realize na siya the one. Through, nakikita ko na parang siya na po yung peace. Parang sobrang safe ko po kapag siya yung kasama ko. So, ano namang signs na na-confirm mo na gusto ka nga niya? Besides na he said na, gusto kita. Like, anong signs mo? Or Ano po? actions niya na parang, gusto niya rin pala ako. Kasi po yung mga magulang ko, po yun sobrang strict. Mm-hmm. And parang talagang hinarap niya po yung magulang ko. Siguro yun na rin po yung nagpa-fall siguro na sagutin siya kasi siya lang po yung manliligaw na humarap talaga sa magulang ko. Kasing iba parang sa chat lang, paramdam, Okay din ganon, naman parinig. sa chat. Parang ganon. Siya po yung nag-iisa na humarap talaga ng formal, with respect, ganon. Ikaw naman, Gail. Ano po, narealize ko po na hindi na siya happy crush nung time na titigil na po sana kami mag-usap. Kaya hindi ko po nga maalala bakit po hindi So, na kami mag-usap. nag-rekindle. Opo. Semi Pero nag-rekindle kayo. friend pa lang po kami nun. Then, nagkaroon po ng time na parang hindi na po kami nag-uusap. And then, sinabi niya po sa akin na may binigay po siyang gift sa akin nun. And then, parang pinapasunog niya po ata. Oh, totoo. Something. Hindi ko po Baka alam. gusto niya maging bombero pag Kasi, Ba't pinapasunog? feeling ko po, parang ayaw niya rin po, pinipigilan niya po yung nararamdaman niya sa akin. as a guy, how would you translate that? Bakit Pinipigilan kailangan yung pigilan yung nararamdaman? Siguro, Ano? Moya, galingan mo, Moya. para sa mga lalaki, laban tayo. True. Hindi. Bakit pa ba yung mga ganun? Naglalagay ng Kailangan- boundaries yung mga lalaki. Di ba po nga, yung mga lalaki nga, hindi talaga palaamin sa mga nararamdaman. Kasi, Natatakot why sila. is that? Natatakot. Natatakot sa? Natatakot to the point na, siya na ba talaga? Meron kasi ako mga na-encounter, kahit naman way before, meron yung mga guys na parang takot umamin. So parang they portray na parang sobrang babaero nila, mahilig. Alam mo yun, parang marami silang kausap, pero wala naman talaga. Si Chuck Bass ba yan? Hindi. Medyo. Pero may mga ganon. Pero bakit nga ginagawa ng ibang guys? Yun yung nagpapanggap sila na maraming kausap, pero wala naman talaga. Isa lang naman yung gusto nilang kausap talaga. Para siguro magpapansin doon sa sa babae na parang, madami akong kachat, hindi lang ikaw. Parang Hindi, pero hindi niya sinasabi. Nagpapakasal. Ay, Hindi, hindi- syempre hindi niya sinasabi sa girl yon. Pero like, pag kunyari sa guy friends niya, syempre dun niya niyayabangin kasi sila magkakaintindi. yun. So bakit nga ginagawa ng guys yun? Curious lang ako. para po maging cool. Para po sa akin Kasi may mga kaibigan ako na na parang, uy, pre, si ganito nag-chat sa akin, wala sa akin yan, wag muna yan. Meron ako ibang chat. Pero ang ending nun, re-reply mo na agad yun. Pero feeling ko those are the guys na parang grabe ma-in love No? Pag na-in love na. Feeling ko, yun yung mga, yung since takot nga silang umamin sa true feelings nila to
one girl. Parang distract nila yung self nila na, hindi, marami akong babae. Dami akong babae. Oo. Pero siya lang Pero talaga. isa lang Pero talaga. yun lang yung inaantay niyang text, hindi niya rin batis na hindi i-text or i-replyan. Tapos kapag pag nag-text naman, si chat ka agad. Sobrang kulit Tiga ng na. mga lalaking may gusto sa babae. Super. Nangungulit sila eh. Paano nangungulit? Kunyari po sa chat, ayun. Kung mag-chat, sunod-sunod. Tapos, ayun, pa-fall. Tapos kapag Nakauwi ka na ba? sabi mga lalaki, kapag nag-chat kami, hindi kami yung isang chat. Parang di ba kanyari, I love you, ganyan, send. Ganyan, send ulit. Alam mo, isa-isa siyang send. Hindi siya buong sentence na isang send Hindi lang. kayo mahilig mag-long message, no? Babae kasi ganun eh. Yung mga super haba na explanation. Ganon. Ang dami ini-elaborate. Pero maiksi lang yung point. Wala lang. Actually, ako po, ganun po ako mag-chat. Alin, mahaba. Kapag Mahaba? Apo. Pero kasi Diyos mo na. Pero pag yung talking stage Baka pa words lang of kasi. affirmation din siya, no? Tanungin mo Language sila mo. kung anong Ang love language language ko po, nila. physically touch. Tsaka, Tapos, ayun nga po, yung word dun. Words of love- affirmation. Ay, words of affirmation. Yung girlfriend mo, ano naman ang love language? Quality time, then physically touch. Parehas kayo. Hindi po. Quality time. Quality time. Ano ba Pero yung masaya love naman language po. mo? Gusto ko i-claim lahat. Oo nga pala. Kaya ko gawin lahat. Depende. Sa multitaskerist ka Depende nga pala. sa bet ko. Pero kasi may ugali ako dati na pag nalaman kong bet ako, mas naunang bet ako kaysa mas bet ko siya. Ay mo? Kiss. Kaya, wala nang thrill eh. Why? Wala nang thrill. Gusto ko nga challenge ako. Na-entertain kasi ako pag na-challenge. Gusto mo yung mga lalaking hard to get? Gusto ko yung nililigawan ko. Ako yung naliligaw. Hindi, pero wala. Mas exciting for me kasi nga, parang masyadong easy kapag gusto ka na agad. Alam mo kaya, Tapos- pinapa-first move niya ako. Kasi hindi ko kaya kasi malakas loob kasi niya. Oo, pag may bet ako, huwag natin talaga. palampasin ng Oo, mga bagay-bagay. ganun siya, ganun Sayang ang powers kasi. niya. Sayang. Mi, kasi kung ganyan naman ako kaganda, Mi, why not? Magpa-iba-iba pa ako ng jowa. Eh, maganda ka nga. Ganyan ang mga apelido mo. Asan? Tulfo. O, sige, paano? Marami naman nagtangka. Pero then again, pag nakita na nila yung last name ko, goodbye. Sa bagay. Yung nandun na eh. Kakagat na eh. Tapos, wala na. Ay, anak ka ni Sir Rafi? Okay. Sige, Bye. text na lang kita. Bye. Bye. See you soon. Pero at least sa filter na, di ba? Filter, pero syempre mas gusto ko pag ako yung nag-filter. Meron din ako mga nagustuhan tapos yun Dahil nalaman sa- nila na on to the next project. Iba ang powers niya. Ganun ang powers niya. Pag first move talaga. Hindi, Kaya kasi pag sinabi ko naman kasi nga alagaan kita, wala ka talagang masasabi. Yeah! Alaga kong alaga. Oo. Alagang Maricel Tulfo. Markers nga, diba? Hinashtag ko na yun. Claim ko na Wait, yan. saan? Sinend ko sa yun. Kaya natatanong ko sa'yo, paano mo nalaman na siya na? Naisnawan. Paano mo nalaman na isnawan? Attorney Karen, paano mo nalaman na Yun isnawan? nga. Nung hindi na ako naghahanap, na sila na yung naghahanap sa akin. Nung one time kasi, natutulog siya. Tapos Oo. sabi ko, parang kaya ko naman to for the rest of my life. Sige. If ever man mag-propose siya, it's a yes for me. Hindi Pero siya mukhang sasakit yung ulo niya sa akin, pero it's okay. Hindi, parang nakwento mo din na paggising mo sa umaga, tapos nakita mo yung mukha ni Attorney Garrett. Oo, And then na-realize din mo. naman. Na masarap naman talagang ulam everyday yung ganun. Tsaka malalaman mo na rin kapag the one, ano ba sinabi niya na sa akin yung before? Nakikita niya daw ako nagsa-slow mo. Baka hina-high blood. Nahihilo ka pala. Hilo lang yun, Oh, ma. hilo lang pala yun. Hindi nagpa-check. Pero alam mo, at some point, ang pinakamasakit doon, yung sinabi ng best friend ko na nagpaalam na talaga sa kanya yung ex ko noon, na magpo-propose na. Kasi nakikita na rin ako ng ex ko na the one. Kaya syempre, di naman magpaplano yan sa'yo ng ganon-ganon kung ano. It's just talagang may mga haliparot lang talagang hindi mo pa talaga malaman talaga. May mga parasite. Yes. Maraming parasite. Oo, yung tipong alam na nila na in a relationship yung tao. Ay, sila mag-give pa. up. Jowa pa lang yan, mag-give up. Ganun yung ganun yung pananaw ng babae, yung taga Laguna. Yun yung Shout out. Shout out. Pero ngayon, mukhang masaya naman sila. Daw.
Oo. Pero, feeling ko naman, naging the one niya na rin ako. It's just, actually, nagme-message, di ba? Nagme-message pa last time. Sino? Doon. Si the one that, nagme-message pa siya. Actually, nag-email pa nga. Sana mapanood to ng girlfriend mo ngayon. Nag-email pa nga siya noong 2019. Kasi naka-block siya sa lahat. Sinasabi niya na hindi na siya happy, ganun. And gusto niya lang akong kausap. Ganun. Pero syempre, may mga bagay na hanggang doon na lang talaga. Kasi baka pag pinagpatuloy nyo, wala. Ikaw naman yung sad. Nakita na namin yung isa't isa sa pagiging the one. It's just, sabi ko nga nung sa dating segment, minsan hindi na enough lang yung love. Love can only do so much. Yes, hindi na enough yung love. Siguro, may babalikan kami, pero isa na lang yung happy or mahirap yun kapag pinipilit nyo na lang. But feeling ko, meron pa rin kaming care sa isa't isa or let's say may kahit papaano is may attachment pa rin kami natitira, pero hindi yun enough para magbalikan. But at some point, yun yung nakikita ko sa kanya before. Yung nakikita ko na yung sarili ko naglalakad sa aisle and then siya yung nag-aantay sa akin doon. Baka siya yung pari doon. Oh, siya pala yung pare. Hindi, maugali nun. Hindi pwede magpare yun. Oo. So, ayun, alam ko naman na halos lahat naman tayo na nagmamahal ng tama. Yes. 'Di ba? Nakita na natin yung the one sa isang tao. And at least na-try natin, 'di ba, na magmahal ng isang tao at nakita na natin na siya na yung the one. Kesa naman yung nakikipag-date na lang tayo just for fun. Which is very rare na ngayon kasi yung ganyan, yung nahahanap mo na yung the one. Kasi madalang na ngayon kasi yung panahon ngayon kasi for fun lang eh. Mas maraming for fun lang. Pero kayo naman, alam ko naman na at your age, kasi parang mga 21, 22. 24 kami nag-break. Kakabahan na tayo sa 2 years. 24 years old ako. Parang 21 years old ako nung nag-live-in kami nun. And then, 24 years old ako nung nakipag-break na siya nun. Ang hirap nun nasa isang bahay kayo pero naghangin na lang ang Hirap tingin yun. sa'yo. Bibili siya ng ulam sa kanya lang. Paano Ano to? hangin? Laki-laki mo. Oo nga eh. Hindi ako pinapansin. Oo, hindi ka pinapansin. Dalawa yung kwarto ng Nag-isa kayo. bahay. Doon siya sa kabilang kwarto. Minsan ayaw niya pa doon sa kabilang kwarto. Doon siya sa sala. Taray, annulled agad yan. Ha? Annulled agad yan. Annulled agad. Separated agad. Oo. Pero, ayun. Masakit. Pero, sabi ko nga, wag natin kasing independe rin yung happiness nun sa isang Sa tao. isang tao. Tsaka na-realize ko din na wag ka masyado magmahal ng sobra. Kailangan pa rin talaga magtira sa Pero kasi, sarili. aminin natin, hindi madaling magtira sa sarili pag nagmamahal tayo ng sobra. Napakahirap. Bulag ang ating heart kapag tayo ay nagmamahal. Kaya kahit sabihin namin na, Depende naman, may laser na ngayon. depende. Dati kasi old school pa eh, pero ngayon may laser na. Oo. Pero ngayon, kasi kahit sabihin natin na huwag mong mahalin ng sobra at magtira ka sa sarili mo, minsan wala eh. Nakikarry the way ka ng pagmamahal. Sa mga napapanood to ngayon, sana mahanap nyo na yung inyong the one kung hindi nyo pa nahanap. Magtungo kayo sa Tayo sa maraming simbahan. church. Tayo sa Antipolo. Alam mo ba ginagawa ko? Kumakatok ako sa Same. Bakit kay Jen? Lalo pag pagbago, unang beses mo pumunta sa simbahan, ginagawa ko siya. Yung pagkatok sa main entrance ng simbahan. Wala lang, para kasing magbibigay ka ng respect na papasok po ako. Parang ginagawa sa mga bahay-bahay. Yung tahanan ng Panginoon, parang bigyan ng respeto. Papasok po ako, ganun. Kahit saang simbahan ako pumunta. Hindi, ako, lalong-lalo na kapag first time Pag ko. first time Ang po. ginagawa ko, magkakatok ako, tapos magwi-wish ako. Tama ba? Tapos magwi-wish ako. Ako rin ngayon ko lang din nalaman. Nagwi-wish ako nun. Pag wish mo, susundo mo siya ng prayer. Ng prayer. Ayun. So, siguro, kulang pa tayo sa dasal, mga mother, mga mima. Hindi pa natin kabarda. hahanap. Oo. Kulang pa sa hiling. Oo. Kulang pa sa hiling. Pag-pray natin ang ating heart na mag-heal na sa lahat ng mga heartaches. Kasi kahit pa sabihin natin, may mga semi-kirot pa din. So, pag-pray natin yung ating heart na matanggal na lahat ng galit, lahat ng lungkot, lahat ng sakit. Pag nagmahal po kayo ng susunod, malinis na yung inyong heart. Maraming space para dun sa bago. So, kailangan nyo nang linisin lahat ng galit na yan. Okay? And mag-pray tayo ng mag-pray na sana mahanap na natin ang the one. Yes. And naaalagaan tayo. True. And mamahalin tayo ng totoo. Totoo.